start, paano nga pa napunta dito sa atin yung mga San Nicolas cookies natin? Yung San Nicolas na ito ay it was brought here in 1600, diba? Kasi nung panahon na yon, ang mga simbahan ay ginagawa, ang ginagamit nilang binder o simento, liquid whites, mixed with apple, lime, powdered lime, at saka konting egg whites at saka konting eggshells. So ganito kami dito dito. It's always a question and answer Yes. type of demonstration. So these are the antique cookie molds that Tita Lilian uses. So per cookie mold, merong pagmamayari ng family or maybe a town. For example, this is from the town of Santa Ana. From Macabebe. This is Macabebe. Bustos family. Bustos family of Macabebe. This one is from Santa Ana. This is the Santa Ana, yung harp shape. Because people there are said to be Jesus. And this is the oldest one. This is more than a century old. I think Sa that was Quintino galing kasi ito dito. galing yan kay Paula David. Paula David, and then she got married to Don Vicente Hizon. And then, ang firstborn niya, si Andrea, silang owner niyan. So, tapos Andrea yan, nanay ko, tapos ako yan. So now, Catalina makes use of these different modes. So, ipapakita niya sa atin how to make one. So by the way, this small table here is called the tulang. I'm sure you'll always encounter the word tulang, but it's a small working table used usually on the floor. Hindi ba during the olden days wala naman talagang malalaking working table, so everyone works on the floor, so gumagamit sila ng tulang. Kami itong paitampangan yan, layo. Awa. Hindi ako papaluin ni Tita Lilian, ha? So pinupunasan lang niya yung the rolling pin. This is the rolling pin. It has also initial here A-H. Grabe na. Kaya mo itang harina. Anyway, Tita Lilian kasi kaya ganito yung setup ng normally there's that long table over there, dito naka-press na yan. But later on this afternoon, she will be may bisita si Megastar. She will be here. Sinaalis yung lamesa ko. She'll be here at 2 p.m., no? 3 daw. 3 o'clock. Then after naman ni Mega dito, sa amin naman, sa everybody's naman. Kaya yesterday, we were all mega stress prepared. Mega stress. Kasi yung schedule niya from 1 o'clock, palit ng palit eh. Okay. Okay. So I'll set aside first some of the... So anong gusto niyong gamitin natin ng molde para for demonstration purpose? The big one? The big one. By popular demand. Sorry. Picture pa ata. Later on, you can try making one. Eh? Okay. So the recipe for the dough, it's simple. So ano yan eh, tansya-tansya na lang. There's no exact, so kung anong gusto mong mas prominent na lasa, you can do it. Pero the basic are the flour, sugar, egg yolk, cornstarch. For the cornstarch, we have 1 and 1/2 cups of cornstarch and 1 and 1/2 cups of third-class flour. Then we have 1 cup of sugar, 1/2 cup margarine or butter, and then 4 egg yolks namin. Okay, 4 egg yolks. And then 1/2 cup oil and 1/2 cup of coconut milk or evaporated milk. And then lemon rind and 1 tablespoon of baking powder. After that, there's no more measuring. It's more of tansya-tansya method. So the first thing we do is to mix. Wala akong rubber scrape. Sorry. Ako ang rubber scrape. We mix the butter. There's no rule. Walang rule ito kung anong gusto nila. Ilagay na, ibutang ng tanan-tanan.
You understand Bisaya? Yeah, Bisaya yun ah. Yeah. Oh, by the way, Tita Lilian, the husband Tita Lilian and Vince are related pala. And then the Wait, you sugar. speak Bisaya, tita? Chutay. Why your husband's Bisayan? Yes. And they speak Ilonggo. So, na-confuse ako sa Ilonggo and Cebuano. Okay. Butter. Butter yon, tapos sugar. And then 1/2 cup of coconut milk or milk. Tapos 1/2 cup of oil. Any kind of oil. Pero mas masarap yung pork oil. Pork lard. Pork lard. Mas masarap. The sinful the better. And then, during those days, they will add all these ingredients. Tapos they will wash their hands. Ganyan-ganyan nila. Tapos na siya. Tapos I will add my araro flour o kaya yung cornstarch, no? And then another cup of 1 and 1/2 cup. More or less. Andyan at tansya-tansya. Third class flour yun. And then itong ating baking powder. This is Dayap. That's the local lemon. Kapampangan lemon, Dayap. Lahat po ng bahay dito sa Pampanga nung panahon na yon may dayap. Kasi yun ang ginagamit nila sa lahat ng sweets. Sa lahat ng mga yemas, leche flan, oo, sa mga ensaymada nila, lahat-lahat. And then yung loob, ginagawa nila sa pagluluto. Feel your other people say Dalayap, pareho rin yun. It's also tawag din nila Dalayap or Dayap. Ha? Ito, kailan daw nadala dito yung San Nicolas? Kailan kasi na-introduce? 1600s po. Pero sa pamilya po namin, around 1780, 1760. Parang 17. 17. Kasi my grandmother was born in 1730. Great-great-grandmother was born in 1730. So more or less, dagdag ka ng 22 years noon, yun hindi siya gumagawa. At the age of 22 years, he got married eh. Kaya doon mo naibase. Kung ayaw po ninyo gumamit ng ano, ganyan na lang. Ay, Ang assistant. you wanna stay here? Ito na siya. Ilan taon ka po nung natutong gumawa niya? Masyadong maaga. Kasi naabutan ko yung panahon na ang mga babae sa Kapampangan gusto ng mga matatanda sa kitchen sila. So at the age of 2, nandiyan ako sa kitchen na wala pa ako natatanda ng mother ko lang nagsasabi, may dala akong isang kutsara at dahon. Puk-puk-puk, kunyari naghihiwa. Yun ang laro ko, ibig na manika. Tapos at the age of 7, ay natatanda ako na konti. Tumutulong-tulong ako. Lang. Pero nung 10 years old ako, at this time na nagluto na ako. Diba Tita Lilian, yung Kapampangan, yung bahay-bahayan, kurang-kurangan din, di ba? Meron akong baliw. Lutulutuan pala, it's also called kurang-kurangan. Kurangan. Ano pong difference niya sa Oraro? Mas masarap yung meron kayo doon. Sa Bulacan po, Oraro. Meron akong Sige, tito. Okay. Mas masarap yung May Oraro. urano flour dito eh. ito yung mga uraro, pero kulang pa ng fertilizer. Hindi sila naglagay. This is urano flour. Pero to, Hindi, yung Oraro na cookies. Ah, okay. Yung difference Ayan, niya. ang uraro plant na yan. Ah, I mean the cookies na Kasi before, the this local. is pure na dried na uraro I plant. didn't know na Oraro is a root crop. It's a rich root. Oo, then boundaries, no? Pupukin nila yan, tapos Kaya pala. isok nila sa water. Tapos noon, itatapon nila sa bird changes, tapos i-bleach nila under the sun, magiging flour. Para mahabang proseso. So, ito na siya. Saan po nabibili yung Oraro na flour ngayon? Wala. Wala na. Ginagawa na ng... Kami Nagawa na lang. Ito na siya, no? Ano kaya sa English to? So, out of this do, makakagawa tayo ng discover marami. to. Basic ito. Gaganyan ka doon, makagawa ka ng San Nicolas. Konti, makakagawa ka ng angel cookies. Lalagyan mo ng ostya, sa trimmings, or oatmeal cookies. And then ito, San Nicolas. Ano, no?
basic, The basic Cookie dough. dough. San Nicolas. This is the base dough. base dough. Basic dough. Ang galing. So ngayon, magtatansya-tansya na ho tayo. Itong flour na ito, walang measurement. Yan na po yung flour na. Oo, walang measurement siya. Adya. Ang kaptang tayo. Oo nga eh. Pati nga pa ba? Kuwang ang siya na. Teka, yung ano. Kaya mamasa dyan Ito yung... ka sa may takin. Siyempre, diba? Hindi. Yung ginawa ni Jean. Kaya pakuha ko. Pag sinabi ko sa'yo, hindi na surprise. Ah, sige, Na sige. root crop. Apparently ito yung oraro. Tita Lilian kasi is one of my nanay-nanayan sa food. Ah, hindi. Kami Every time I Manila. want to do something, she's one of the persons that I consult to. You can make it with flour, no? Apparently root crop pala siya. Ayaw ko lang. Fruits yan. Pero yan, malalaki. Parang labanos. Kaya lang ito masyado pang young. Ah. So ito, magtatansya-tansya na tayo dito. It's just like playing clay. Ininid mo ang dough sa flour. Pero ang sikreto niyan, pag ginanyan mo siya, wala na siyang Bubbles. Hindi na siya. Playing. Clay. Tara tayong grade 1 muna ngayon. Gusto niyo kumuha from this side? So, this is it na. Will you bake, Martha? You bake your own. Yung oil natin. Battery low. Yes. Saan ka nakatira ngayon? Um, no, dito, tita. Sa Quezon City. Meron pa dyan, Mrs. Mudok siya. Pero Borromeo siya. Eh, hindi ko pa kilala yung mga... Oo, konti lang. Yung asawa ni Mirna, Mirna, Pandilla. oo, Borromeo din. Yes, oo. Pero Borromeo siyang black. Yung sa atin mamistiso, kaya Oo. sa kanila, Di ba sinama ko dito, mga panil, mga Borromeo din. Di ba sinama ko dati dito? oo. Malakit-lakit pa siya. Yung ang texture. Ganito po dapat. Ganito yung tamang test. Too much ang flour, hindi maganda. Kulang naman, hindi rin maganda. Actually, maliban po sa parang yung cultural at yung historical value ng paggamit nitong mga moldings, ano po yung diferensya versus yung gagamit kayo ng metal? Pareho na naman, pareho na rin. Nasa design mo na lang yung, kaya lang tayong mahilig sa kultura. We prefer to use yung mga traditional idea. Wala naman pong diferensya like kung mas mabilis maluto or ano. Pareho lang. Wait lang. Parang design lang yun eh. Saan ka po nakakabili yung San Nicolas na cookies ngayon sa Pilipinas? Meron na ako po. Dito, Kayo, she kayo na sells. lang po yung naggagawa. Hindi, meron. Mga tinuturuan ng nanay ko nung bukay siya. Pero pero later when you have a taste of the Tita Lilian San Nicolas, you see the difference when sa mga ibang San Nicolas na nakakain mo. Ako alam ko yung difference eh. Kapag nilaglag mo yung San Nicolas, kapag nag-powder, Tita Lilian, pag nalaglag yung San Nicolas sa flour, pag nag-powder, yun yung original. Pero pag nalaglag sa flour, buo-buo pa rin. Hindi na yun ang original. Butter cookies lang yun. Na siya. Ayun. Abya. Yun. Tita Lilian with Jim Gonzalez. Kahapon yan, ang daming nagtawag sa akin eh. Wala nga akong dyaryo ganyan eh. Ang binili ko, Inquirer. Taga-Inquirer, taga-Philippine Star din dito. Hindi ko alam eh. Kasi
yun ang kay, hindi ba yung kay Regis Diaz? Same Ano po quarter. yung pinaka? Meron ba akong kamatis na Ito. Aside from the, from the San Nicolas cookies, and aside from, kita nila nagkapala sa book. And hopefully next year, we can fix the book and then reproduce it. Pero aside from that, yung mga regular na nire-request sa kanya, yung mga cookies like the Dulce Prenda, it's also San Nicolas dough with winter melon inside. Tsaka this one, yung winter melon yun sa mga meal. tsaka this one, yung candied tomatoes. Tihad ng kamatis. Ay, nakita. Ano po yung difference na nagagawa ng wooden na mold Then you cut. as opposed to steel? Wala lang siya. Wala man Gawa siya sa... Kasi ang wooden, yun ang traditional natin kasi wala pang metal noon. Puro woods lang ang dala. Pero mas maganda kung meron ng metal kasi mas faster ang pagkakagawa. Kasi ito, you have to roll it one by one. Pero kung machine yan, shoot, tapos na siya. Pero charming siya. Cute siya. My sister. Si Brenda. Ay, yan, malambot. Nahiya siya, nahiya. Yan siya. Isa na lang, tapos kayo naman kung sinong gusto. Hindi siya mag... Bro? Hindi siya mag... Ito, Yeah. itong method na ito, it was brought here in 1603. No? Yung mga Chinese ay mga Sangley sa Manila, pumunta ng Guagua, Pampanga, di ba? Nasa history yun, Escape Massacre. Kasi nagkakagulo-gulo na sila doon. So, from there, nagpunta sila sa Guagua, Pampanga, Wawa ang tawag noon. Tinuruan ng mga tao na magawa ng mga... The Chinese? Yeah, Chinese. They fled to Guagua Why? Because of... to escape massacre. Because they By were being who? killed By... by the Spaniards kasi yung isang sanglay, pinatay yung isang alkalde kasi gusto ng alkalde, monopolize niya ang bread. So what they did na, nung pinatay nila yung alkalde, they were after the sanglay na, ang pangalan ay Ting. Ting. Ting, inaanap siya. And then, nahanap siya, nung nahanap na siya, nung ginawa sa kanya, Dito na siya. She was here in Pampanga. si Ting nasa Maynila pa, hindi pa sila nag-fled. Nagano sila, nahanap nila si Ting, pinatay din siya. And then they put salt sa kanyang ulo, tapos binilad sa araw, and then they pinakita sa mga China, sang-sanglay, na pag ginawa niyo ito, ganito ang mangyayari. Memory. Yun, gano'n. So ang mga Chinese na yun, nagtago, nagtakbo-takbo kung saan-saan, sa bangka. Tapos nakapunta sila sa Pampanga. Yung iba sa iba-ibang place na Queens. This happened in 16... Alam ko, 1603, I won't be mistaken. O somewhere, taas pa siguro. Pero nag-fled sila dito noon. Tapos tinuruan nila ng magawa ng pansit, ng Chinese dishes sa mga kapampangan. Isa tinuro yung hopya. Then later, ang mooncake na ito. Ang kapampangan naman, gumaya sa mooncake. Pero, ayaw nila yung Chinese character sa gitna. Pinalitan nila sa damit ni Virgin Mary yung design. Ito. Galing sa damit ni Mama Mary. Yung mga design ng mga molde. Oo. Ng kanilang kunyari mooncake, pero pinalitan nila sa pangalan ng Dulce Prenda. Dulce Prenda.
Parang hopya, parang may feeling siya. Tapos may feeling. But yung Ang feeling niya, it's kundol. Kundol and yema. Yema. Oo. Kunyari, ito na lang siya, no? Tapos, ito kailangan, ang dobo dito kailangan medyo maraming flour. Ang double niya. Ano ka nung gawan tampo, Sharon? Hindi ko rin. Ay, kung paiyakin ako, ayoko. Baka nababaduyan ako doon. Kasi you know why? Kasi yung researcher kasi ni Sharon, gusto niya yung May drama. hardship daw, ganyan. So, yung script for everybody, pinapalit ko tsaka yung para sa kanya. Sabi ko, yun naman triumphant naman. Yung glorious naman. Tinignan kita yung nahulog. Yung glorious naman, sabi ko. Sinabi ko O yung sa happy memories naman. Dali. Sorry, tumina ko sa'yo. Sorry. Yung pong So, mold anong na yan, gagawin nabibili natin? po ba yan? Or kayo lang po ang meron? Alin po? Yung pong mga mold na yan. Meron akong tinutulungan na tao from Betis. Gumagawa siya. Pero mga designs ko rin ako. Design niya din, nagagawa. Then she also sells mga for souvenir. Or kung gusto mong gumamit sa What, the bahay. designs? The designs? The Or molds. May the mga, molds. yeah, may mga bago siya molds. Made of what kind of wood? Ito, yakal. Yeah. Tsaka yung iba mo, labe, matitigas. Pero yung mga ngayon, hindi ko alam. Ito. Kailangan dito, medyo energetic ng konti. Galit ka na Galit konti. ka. Ayun, tumawa ako, hindi lumabas. Ayun. Yeah, yeah. That's the dulce prenda. So, this is the cooked, baked dulce prenda. So you can try it. Try the dulce prenda. Tapos ito, being baked at 300 degrees Fahrenheit for about 12 to 15 minutes. But during those days, there were no thermometer, no timer. Tsaka walang timer before. So I'm sure this is interesting. So what they did was to put their hand inside the bibingkahan oven to feel whether it's of right temperature. Pasok nilang kamay nila. Tapos kung yun na ang gusto nilang heat, yun na. Ano, yan ang bibingkahan oven. And then, for 12 to 15 minutes, magdadasal sila ng tatlong Padre Nuestro. That is our Father. Tatlong Hail Mary. Tatlong Glory. Pastila, and then sisilipin nila kapag hindi pa siya cook. Isa pang Salve Regina, ayun, tapos na siya. Nakatay. Sana yung San Nicolas natin. Ang tawag San Nicolas? So the baking, the part of the baking is the praying. Yes. And So there's no timer before. that's the timer. And while the poor cook is busy in the kitchen, there was nothing to entertain her. Oh, ang ginagawa niya is to, sometimes he prays, sometimes naman he compose songs and poems. Sometimes he sings. Wala eh. Ang ibon lang ang yok-yok. Wala namang, there's nothing to entertain. So, kaya marami kaming istorya sa Pampanga ng mga isang dish na ito, may kwento, yung dish na yun, may kwento. Kaya marami kami. May mga songs pa. Sorry. Yan ba ang araw o kapag may Pagka feast day ni San Nicolas, which is September 10. September 10. Tapos yung Is San Nicolas your patron saint here, or Santa Monica so bakit malakas yung San Nicolas? dito. Inano ko lang yan kasi ginawa ng livelihood. Sorry. Ginawang livelihood ng nanay ko. Tinuruan yung mga tao. And then, sinasabi nila 1978. Sabi ko, hindi 1978 ang San Nicolas. It was 1600. Hindi nala dito, ganun-ganon. Ma'am, ilang araw po tinatagal yan? Ito, sandali lang ito. Ma'am, isa pa po. Okay, so, I need 3 participants who would like to try how to make San Nicolas. So who wants to try? Okay, so Vince. Paliam na lang. Paliam na lang. Who else?